Magandang araw po at kami po ngayon ay magre-report tungkol sa sexuality. At tayo po ngayon ay mag-interview kay Dr. Bry kung ano ang tingin niya tungkol sa pornography. Doc Bry. Yes. Okay, so ngayon ay meron po akong katanungan sa isip ko tungkol sa pornography. Yes. Ano yun question? Doc, nakakita ka na ba ng pornographic material? Dati. Yes. Kumusta? Kamusta? Kumusta? Very relevant ng question. Kumusta ang feeling mo kung nung nanood ka ng pornography? Sa true, Ano siya? kung pinagpapawisan ng malagkit, Kasi mainit. Mainit talaga. titipid kami sa kuryente. Ano yan siya? Siyempre, nakaka-hype yun. Oo. Alam naman natin na ganun siya. Tapos, makakompare ko siya sa parang social media, pero in a bigger sense yung pornography. Para din siya may dopamine hit. So, parang social media may dopamine na nai-release, so parang nakaka-addict. Pero yung pornography, mas mataas yung effect. Mas mataas yung dopamine release. So, mas mataas din yung chance of being addicted to it. Oo. Alam niyo po ba may mga studies na equivalent po ang effect ng pornographic stimulation sa mga nagagamble na naa-addict sa gambling, no? So, addiction din po ito. Mayroon ding equivalent itong pornographic effect sa mga nagdodroga, yung mga nahahayok sa droga. Isa lang ang ibig sabihin, addiction siya. Ano? Okay, meron po akong sasabihin, Doc Bry. Ano yun? Addict ako sa'yo. Okay, tigil na natin. Hindi, tutuloy natin kasi share ko din po sa inyo na nakanood din ako ng pornography. And yung umpisa, parang sabi ko, kadiri, nung medyo bata-bata pa ako. Tapos, eventually, nung ako ay nanonood na ng mga movies, hindi ko alam, may pornographic material pala sila, daddy. Kahit yung mga manonood ka lang ng mga shows sa tanghali na may mga sumasayaw ng babae na pornographic material na pala sila. Hindi na masyadong halata, di ba? Kaya yun yung way nila ng yung mga TV shows, mapansin mo, yung mga lunchtime noon show, puro mga sexy yung mga nagsasayaw. Kasi mas maraming nanonood. Siguro may ano yan may statistics sila, so alam nila na yun yung effective. Yes. Pansinin mo lahat ng mga ganong show, yun yung way of enticing nila sa mga audience. Oo, may power kasi ang human body. Talaga pong ginawa yan ni Lord para maka-entice. Kasi yun nga naman talaga yun para mag-procreate. Oo, pero hindi lahat ng tao pagpapakitaan mo para lahat sila ma-inlove sa'yo. Galit ka ba? Chill lang. Okay. So, ito na po, to cut to the point, hindi po okay ang pornographic materials because hindi po sila healthy. Katulad po ng drugs, kailan ba naging okay nung hit ka ng cocaine, di ba? Ano lang siya, kumbaga, parang nag-a-adapt yung system na hindi ka na nakontento sa isa, dalawa, or hanggang padami siya ng padami. Yes. Pag nagdodroga, ganun po. Para siyang cigarette smoking. Mag-umpisa ka sa patikim-tikim, halos lumali. Mali yung lyrics. Sige, ituloy na natin. Siya. Magpa-5. Nangangawit na ako Kala ko short lang. Magdasal na tayo, Daddy. Let us put ourselves in the holy presence of God in the name of Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord, pwede niyo po bang tanggalin lahat ng demonyo sa aming buhay? Lalong-lalo na po ngayon na alam naming masama ang pornography. Lord, we ask you to cast it out from our families para hindi na po magkaroon ng portal ang enemy para sirain po ang aming mga relasyon. Help us to focus on your goodness and on your beauty. May favorite po akong saint, Luisa. Blessed Bartolo Longo, ex-Satanist. Pray for us.
Okay guys, now we are going to invite you na if ever you have problems with sexuality, no? Kung sa sarili nyo man, sa inyong mga asawa, sa inyong mga anak, and you have questions, you can book us or message us po, no? You can also comment sa questions dyan po, your questions to our comment section po. Okay? Follow us for more content para po sabay-sabay po tayo mag-grow in holiness. Bye-bye!